Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May buntag na tong tanan. Ako na pod ang magtabi dire. So nadungog na nato ang mga pagtulunan sa simbahan sa nagkalain-lain nga mga speakers. Kay mao lagi tuyo ni Father Darwin ug ni Bishop Abet Oy nga ang tanang tao nga moari sa office sa Healing and Deliverance kinahanglan makatikais. Kay ngano, ug dili makatikais, mura ra mig albularyo dire. Gani mo ana mi anang kanang nasa entrance, di ba? Tiglista diha. Na pa man gani gyud mo ingon nga, bye. Mao ni diri ang pare nga tambalan. Oh, mana pare nga tambalan. So mao na amo ang i-correct dili in town may mga tambalan dire. Kaya wa may abyan. Ha? Ang amo dire pag-ampo sa simbahan nga itudlo diha ninyo. So sige na namog balik-balik nga sa 100% nga kaayuhan nga atong gipangandoy itong kinabuhi ang among ika-contribute diri sa office 10% ra gyud. Ang 90% inyuhan ng trabahoonon. So mana agi og sugod manguros ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in our time of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray, and you, O Prince of the heavenly host, by the power of God cast Satan into hell, and with him all the evil spirit who wander through the world seeking the ruin of souls. Amen. Prayer to Saint Gabriel for intercession. O blessed Archangel Gabriel, we beseech you, intercede for us at the throne of mercy in our present necessities, that as you announce to Mary the mystery of the Incarnation, so through your prayers and patronage in heaven, we may obtain the benefits we seek and sing the praise of God forever in the land of the living. Prayer to Saint Raphael for healing. Saint Raphael, who stand before the throne of him who lives and reigns, angel of health, the Lord has filled your hand with balm from heaven to soothe or cure our pains, heal or cure the victim of disease. That I pray for now and guide our steps in prayer, and when doubtful of our ways. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Osbo nako, may buntag na tong tanan. O nya, dili na ko maglangay. Akong i-share ninyo kung unsa ang nagkadaiyang atake sa demonyo or sa yawa diha sa to ang kinabuhi, diha sa to ang pamilya. Anhin na to mahibaw-an kung giatake na bata or wala pa. Anhin na to mahibaw-an kung unsa na estado sa to ang tagsa-tagsa ka kinabuhi, unsa na estado sa to ang pamilya. Anhin na to mahibaw-an kung unsa na to pagkahibalo nga giatake na kita sa atong kontra nga mao ang yawa. Una, sa gisgutan ni Brad JC ganina, na ay duha ka klase nga atake sa yawa.
Ang una, ang ordinary attack. Ug ang ikaduha, ang extraordinary attack sa yawa. Ang ordinary attack sa yawa, hatagan ka, punon ang imuhang kinabuhi sa tanang mga tentasyon. Kay nga naman, kay kahibaw ang yawa, nga kung mapuno na ka sa tentasyon, kana bang para nimo, murag ginat-uga na kas kalibutan sa mga problema, sa mga dimalas nga ning abot sa tong kinabuhi. Kay kahibaw ang demonyo nga og mapuno na, wa tay lain nga blamon ang Ginoo. Mao na sa ingon ana nga sitwasyon sa tong kinabuhi, giatake na ta sa demonyo. Ordinary attack. Ordinaryo. Ang ikaduha, extraordinary, daghan ni siya nga klase. Ang extraordinary na ay upat ka klase nga atake. Una, oppression. Ikaduha, obsession. Ikatulo, infestation. Ang ikaapat, possession. Una, arita sa oppression. Oppression includes burdens or affliction that torments from the outside and which are wide-ranging and diverse in nature. So kaning panahon, kaning sitwasyon, mao ni ang daghan kayong mga babag sa tong kinabuhi, daghan kaayong mga emosyonal nga sitwasyon sa tong kinabuhi. Example, sa ato ang lawas, masakita. Gihisgutan ni Brad Johnny ganina na ay duha ka klase nga sakit. Unsa gali to? Natural og preternatural. Very good. Naminaw gyud ay. So ingon ana, kana bang inig mahospital ang usa sa membro sa imong pamilya, pagkasunod buwan na hospital na pud ang usa. Pagkasunod buwan ang usa na pud nakras. So murag tanang di malas nato. Mao na siya ang oppression. Lain nga giatake sa oppression ato ang emosyon. Kana bang gibuwagan ka sa uyab, unya 2 tuig, 5 tuig nang wa ka move on. Ingon ana, kana bang daghan kag madungog or daghan ka og bisan og dili ikaw mo gipadungog ana nga mga words, nga mga bad words, pero imo nang giserve as ikaw mo giistoryahan. Gano emotional man ka. Di ba? Emotional. Unya at mao man na siya mga doorways sa bad spirit. Usa na sa doorways. Example sa emosyon. Kana bang imuhang batang gamay bagong inanak? Di ba? Makabantay mo. Ugos mag-CR ang inahan, ibutang ang bata. Mutduro og hilak. Kay ngano? Para sa bata gibiyaan siya sa iyang ginikanan. Emotional. Emotional ang bata bisag wa pay buot. Unsa nakaka-emotional ang bata nga nag-high school, nag-elementary, unya nagbuwag ang ilang ginikanan, tua siya siyahang mga kadugo, gimaltrato siya maayo dito, gisakit siya maayo dito. Unsa nakaka-emosyon? Asa na level ang iyang emosyon? Sumao na siya. Usa na sa atake sa demonyo. Muna, ikatulo, psychological. So na ay atake sa psychological nga aspeto. Lain pa, spiritual life. Unsa man ning oppression sa spiritual life? Kana bang makadungog lang kag bagtingan sa simbahan murag alingungugan na ka? Kana bang makakita, makasugat ka o kanang nagprosesyon anang karsada, murag magsungot ka, na po ng prosesyon, nagtraffic ra ni.
Oh. Kana may ingon ana. Kana bang mura og di ka ganahan og mga pag-ampo. Opresyon na siya. Niya atake na sa demonyo. Napailain relationship. Gihisgutan ganina ni Brad GC katnong Asmodeus. Di ba? Si Asmodeus para sa ako ga-double time karong panahon na. Nganong nakayong ko nga ga-double time. Atong tan-awon sa ato ang komunidad karon kung pila na kapamilya ang nangabungkag. Nganong nabungkag tungod sa second parties, third parties. Unya kinsa may nagsuffer ana? Mga anak. Unya unsa may mabuhat sa mga anak? Naa siya'y mga negative emotion mana-develop tungod sa gihimo sa iyahang ginikanan, tungod sa kaulag sa ilahang ginikanan. Ingon ana siya, ingon ana kalapad ang pag-atake sa demonyo diha sa ato ang kaugalingon diha sa atong pamilya. Napailain kaning sa work, sa trabaho. Wa ta kay ba nga giatake na dayta kaning nahitabo na tos tong trabahoan, atake na day na. Kana bang nakastarbahoan nga murag wala na kay kauban. Unya inig mahuman na nang murag halos tanan kontra na nimo. Unya tungod kay kontra na nimo, di mo resign na lang pug ka kay wa na makakauyon. Oh, di ngita na pagkaglain. Unya pagkahuman kay mao gihapon ang imong gibuhat, mao gihapon imong gibati nga murag halos tanan na kontra nimo. So dili na ang problema ana wala sa imong makauban. Ang problema ana naa nimo. Tungod kay giatake naman ka sa demonyo. Ingon ana. Napailain. Kaning sa financial. Uy, appeal din yung financial, Brad. Appeal. Na ay financial operation o mauna kasagaran nato karon. Gani sa mga lain nga nasod, especially sa Japan, kung ma-oppress sila, ma-down ilang business, di grabe, dili lang ingon nga depressed, kung dili, mag-suicide jud sila, di ba? Mag-suicide sila, kay ngano, tungod kay na-depress sila, kay na-down ang ilang negosyo. Oh. Kung pina-Brad Sherwin pa, kana bang nagsigit og trabaho, sigita og nindot og trabaho ang amahan, nindot og trabaho ang inahan, dagkog sweldo, pero way nahimo. Mura ba og gasahod ka og balde nga buslot, nagsahod kag tubig diha sa balde nga buslot, nga way natigom. Ngano man, dagko kay sweldo, daghag kwarta, pero tuas hospital. Halos kada semana, halos kada buwan, nagbalik-balik, nagpuli-puli ka hospital ng iyang pamilya. Diba? Kung naay negosyo, hala, buhi o kwarta din ha, nahitabo, gipangdaganan. Down, oppression. So, mauna siya. Financial oppression. Og maka-experience ta na, nga karon nakahibaw na mo, so makabantay na mo. Kani operasyon da inis ko Kahibaw na mo kung sa'y buhaton. Oh. So lain nga atake sa yawa, mao ang obsession. Ang obsession ning develop ni gikan sa opresyon. Ngano? Una, definition sa obsession is persistent, disturbing, preoccupation with an often unreasonable idea or feelings. So kana bang ang oppression murag wa ka kabantay. Di ba? Wa ka kabantay nga na disturbo gi-atake na da kasawa. Pero kaning obsession nanay sige ni magsulsul na. Kana bang nanay magsige sulti si mong unahuna ba? Oh, example kung emosyon ka, bata ka or tao nga emosyonal kaayo, naanay mo ingon nimo paghikog na. Wa naman ka hinungdam pagkatao.
Oh, dako kay na trailer ning agi ay ikid anan to nga para mamatay na ta. Mamatay na ka. Ingon ana ba? Nanay mga suicidal thought. Kana bang moingon nga gradak ko kay problema mura na ko gidatugan sa kalibutan, may paog mawala na lang. May pag-impaso na lang tanan. Suicidal thought. So ang emotion, ang negative emotion sa oppression ning develop to suicidal thought, nahimo na siyang obsession. So adlaw-adlaw na nimo mabatian na persistent disturbing. So kanunay na kang madisturbo ana. Napailain kaning sa divination, spirit of divination, kaning third eye, gihisgutan ni Brad Johnny ganina. Kaning third eye. Nganong ma-open ang third eye? Unsay makapa-open sa third eye? Una, dili man na siya ingon nga murag pultahan nga nigabli. Ditso dayo kuan. Naa na siya level. Una nga level sa third eye is sensuality. Kana bang murag makaramdam ka? Makaramdam ka. Makasense ka bang, uy, lahi man ni dapita din he. Muna na, sugod na nag-open. Uy, naa may anino nga, murag anino man tong ning labay. Mingon na. Hangtod, sa sunod nga level, ang katong anino, mupundo na to. Makita na yun nimo, pero di pa maklaro nga tao. Anino lang, di ba? Na yung mga bata, mingon, nakakita kog ungo, nakakita kog anino. Anino na. Ang sunod nga level, ana, maklaro na ang naong. Maklaro na ang naong. Ang sunod nga level, ana, maistorya na nimo. Muna na gitawag og medium, katong giingon ni Brad Johnny ganina. Medium. Maistorya na nimo. Magkuyog-kuyog na nimo. Mauna nang panahon na nga og makakita siya sakyanan. Muanda din siya. Kanan siya kanana. Inig-abot sa unahan. Crash na. Crash dyan. Kaya nga no, makahibaw na siya sa panghitabo. Example, musod siya og balay. First time niyang sud og balay. Kay gida siyang amiga. Ang nahitabo, pagsod lang, pultahan pa lang gani. Nagliraw-liraw ng mata. Nagtabi na may naghikog ani dapita. Mao ni color sa sanina. Dihang dapita anang kusina naghikog. So detalyado. Kay nga no, pagsud pa lang niya sa balay, mura na siya gatan-og sini sa nahitabo sa balay. So mao na medium, third eye, perfect na ang third eye ana niya. Ingon na naapay lain kanang mga mostly kanang moingon nga gisudlan og Santo Niño, gisgutan po na kanina sa akong kauban. Sudlan ni Mama Mary, gisudlan sa mga santos, kana siya giterminan mo nag mga medium. Kay nga no, walay mga balaan nga tao nga musulod sa lawas sa tao. Kay nga no, gi-honor sa mga balaan ang lawas sa tao. Balaan ang lawas sa tao. Walay mo poses. Ang mo poses ana, ang musulod ana, demons ra. Demonyo ra. Lisod pod og inigsulod magpaila siya dito. Yawa ko, ako si Satanas. Awa na, managa na imuhang. Di ba? Managa na sila. Muna siya nga, napailain. Kanang mga mo anang barang, tinood man ang barang, di ba? Kana sila nay mga medium po na sila kaya no na may mga abyan. Muna sila. Unya tinuod na. So napailain mo na ang third eye ha. Mo nang kung naamo ana iistorya lang jud na inig kuan sa minister kay na may sa kanang case officer unya kay naay prayer unsaon pag-close ana. I-close na nato. Lain nga example sa demonic obsession, kaning compulsive nature of habitual sin. Kani bang mga sala nga gabalik-balik, dili nakaganahan aning sala pero gasigig balik-balik. Example, naa kay kabit. Nakay kabit. Unya adto kag simbahan kay murag nakonsensya na ka ba?
ato kag simbahan, ngumpisal ka dito. Pag magkumpisal, di sa ka uli, di tarapos kabit ka uli. Saon man na. Oh. Grabe mo inom ka, grabe ka mo inom. Mangumpisal ka, padre. Pasaylo ako pa kanang kumpisal ko kay ako grabe kay kumiinom padre. Mo to, kumpisal. Paglabay sa ilang silingan, tao may nag-birthday. Pare, hapit sa kanang birthday kuan, imong pagumang imuhang kuan, imong anakon ga birthday. To pag uli gawandog-wandog na. No, saan naman na? Habitual sin. Compulsive nature of habitual sin. Atake nas demonyo. Obsession na siya. Munay angay nato nga pamalandungan kung asa natadapita ron. Napailain, ikatulong nga atake sa extraordinary attack sa demonyo mauning infestation. Ang infestation is centered on an animal's things or place. So dili sa lawas sa tao, naa sa balay, naa sa lugar, o naa sa kahayupan. Unsa may example ani? Kana bang naay duha ka klase ang infestation? Ang subtle attack, mo ni gisgutan ni Brad JC ganina, nga mura lagway demonyo sa inyong balay pero naa di ay. Oh, ingon na. Ang ikaduha, hunted na gyud siya. Ang subtle attack of the demons, kuan ni siya, murag dormant, murag to gingon ni Brad JC nga murag wala lay demonyo. Pero unsa may ilanan nga naa na demonyo nagpuyo ana tong balay. Ang ilhanan na mao nga kung ang mga tawo nga namuyo diha wala nay gugma, wala nay panaghiusa, wala nay pagsinabtanay, sige na lag-away kana mauna naanay demonyo nakasulod silang balay. Pero ang demons ana dormant, di mahibaw-an nga naana di ay. Oh, labi na nang muyo diha puro mga adik, puro mga nagkabit-kabit, puro mga unsa mga sugarol, unsa ba na dinha. Kana nana ng demonyo anang balaya. Ikaduha, mao ni ang kaning hunted na gid siya. Ang hunted kanang manglihok na ang mga butang. Oh. Example, ana sa inyong kwarto, nag-cellphone ka, unya kay nakauna-una ka, uy, ito amaday ko biskwit sa cabinet. Imong ibutang ang cellphone, kuha ka sa imong biskwit dito sa cabinet. Pagbalik, nawa na imong cellphone. Takbo na kagpangita, asar to kung cellphone di aner man gyud to nako gikuan. Gi butang. Pag sod nimo dito sa CR, to ara imong cellphone, galutaw-lutaw atong bawl. Mao na siya. Hunted. Inigsod nimo. Sugaton kag music sa imuhang sound system. Uy, nganong gatukar man ning ako ang radyo nga wa man paong man eh. Oh. Buntag sayo, tabisak tong tubig ato inyong CR. Muna po nimong watawat kay kasi aron ka, dugaya po nahuman ang nag-CR ng sulod. Oh. Pag humanawa lagkalit ang tabisak sa kanang aga sa tubig, wa may tao ning gawas. Pag suod nimo, wa jay tao. Mo na siya, infested. Sa eskwelahan, nganong ang mga bata, diba, mostly mga bata pang sapian anang eskwelahan. Ngano? Una ana, dormant ang demon ana naa sa mga kahoy nga naa sa eskwelahan. Dormant kanang murag di sila active ba? Pag-develop na sa eskwelahan, kay nagplano nang magtukod og laing building, giputol ang kahoy. Pagputol sa kahoy, didto sila ni active. Mauto nga didto na gipang haras. Oh. So mo ni siya. So kinsa man sad ang mga bata nga maharas ani? Nganong di man pud tanan? Nganong gamay raman?
Tungod kaning mga bataa ang ilang mga ginikanan ani na ay mga occult practices. Na ay mga upindaan ang third eye. Di ba? Unsa nganong ma-open man ang third eye bisag mga bata pa. Nganong ma-open man? Ma-open siya una tungod sa ilahang ginikanan, mga occult, mga tambalan, mga occult practices sa ilang ginikanan. Tambalan ilahang albularyo, ilahang lolo, ilang lula. Mao na usanas maka-open. Lain pa, ma-open ang third eye kay magsigig duwa og spirit of the glass, spirit of the coin. Or unsa man na Charlie challenge. Lain pa karong baguhay, ma-open ang third eye tungod kay magsigig dula anang cellphone nga ML. Kay ngano? Unsa may mga karakter anang ML? Ang karakter anang mga ML, mga demonic karakter na. Una ni mo na iingganyo kag duwa og ML ana, nindot kay paminawon, champion ka sa ML. Oh, pero tigduwa ba kanang ayaw na gyud ana dong. Pero ang mahitabo ana, di nakakatug og di nakakaduwa og ML. Oh, adik naman. Ang sunod ana, ang karakter nga naa sa cellphone mugawas na mag-uban-uban na nimo. Mo na nang ma-open na ang third eye. Daghan may kaso ana dire. So mo na amo jung gi-discourage ang pagduwa og ML. Ingon ana. Unsa may timailhan nga na apektuhan na ang bata aning pagduwa og ML. Una, ang iyang kinaiya. Kung ang imong bata sige duwag ML unya buutan na atong una, pag nagsige nagduwag ML, magsige nagpamalikas, magsige naglitsing yawa, magsige naggahi na kay sugoon, awayo na ang mama, magwild na kay way charger kay nalubat ang cellphone. Kana giatake na gina siya sa yawa. So maunay bantayan mga kabatanunan ha. Unya kana siya mukatawa ta kay ginikanan ta mga bata. Pero ako nang ibato natong mga ginikanan. Kay nganong maingon ana ng mga bata. Tungod kay ato ang gipasagdan. Dili na sala nila. Sala na nato ginikanan. Ngano man, batang gamay, wapay buot, inighilak duman og cellphone. Di hilom. Di ba? Dili na saas mga bata. Sa na natong mga ginikanan. Kay ngano, ang imbes sa unang panahon, ang magbantay sa mga bata ginikanan, karon ang magbantay sa mga bata ang cellphone na. Unya, kinsa man ang sala? Kinsa man ang atong sala? Di ba? Unya, magsigitag kuan sa cellphone sa mga bata, sigitag yaw-yaw nga mauna. Unya, wa po nato tanawag unsa gipang tan-aw sa cellphone. Ang cellphone, maayo man ang cellphone kung tarungon o gamit. Unya atong bantayan nga daghan kayong mga website nga satanic nga website. Una ng TikTok. Nganong makaingon kung satanic ng TikTok? Ana biya i-display ng lawas mga babae uban. Kitaan ng TikTok magsayo-sayong hapit na lang maghubo. I-display ginagmaayo dito. So ingon ana, mo nang ginikanan ato ang bantayan ang mga gipangbuhat-buhat sa ato ang mga bata. Dili nato patuyangan. Dili ta ka-blame sa mga bata. Nganong naingon ana sila. Ang atong blamon, ang atong kaugalingon. Nganong wa nato na monitor ang atong mga bata. So ingon ana siya. Lain, balik na ta kay murag hapit na kong oras. Napakoy usa kay kuan. Posisyon. Nahuman na to ang operation, ang obsession, nahuman na ang infestation, karon ari na punta sa posisyon. Kaning posisyon is the highest form of demonic attack. Sanib na gid ni. Sud na gid ni siya. Katong gihisgutan ni Brad JC nga 7 ka mga dagkong sala uban sa 7 ka mga demonyo
Kung kumpleto to silang musulod sa lawas sa tao, perteng gahia pagawason. Naay among kaso ana dire nga kumpleto ng 7 ka demonyo. Tuig na kapin, wap ang naghuman. Oh, tuig na kapin. Pero unsa may teknik ana para dali ilang liberation. Sa ako nang gikaangon pagsugod, ang among ikatabang 10% ra. Ang inyo 90%. Ang nahitabo ana ilahang gisalig tanan sa mga minister. Di na lang pud sila mo trabaho sa ilang trabahoon. Munang dugay ilang liberation. So mao na siya. So ang posisyon mo take control of the body ang demonyo pero dili ang atong kalag. So inig deliverance na mo, magsyagit-syagit na, mag-wild na, ludan na nas Pader Darwin, sagpao na nas Pader Darwin, patira na nas Pader Darwin, kana amo na nang gapuson. Kaya nga no, delikado wag makasakit, makapanakit ba? O na may kauban, nasamad yan dire, kaya nga no, gipaak. Unya, inig maulian na sila, inig mo, gawas na ang demonyo nga naas ilang lawas, wa na sila kaybaw unsa ilang gibuhat. Wa na sila kaybaw. Mahibong na sila, uy, giunsa day ko ninyo brad, ngano gigapos ko ninyo? Naunsa day ko brad, nga pirti man akong basaa. Kaya nga na, ligoon man na mo sa holy water. Oh, mao nang, og naami poses nga solemn ni Padre, pakuyugan yun na namo og mga kauban. Kaya nga no, delikadog makihami. Oh, ikiha rumig gimulis siya na namo sila. May kuan, way witness. May nang naayahang mga kauban kay para safe pod me. Unya og naay panitan ay haplasan sa mga private sa lawas sa labi nagbabay, adi pod mi mo hikap ana. Kadelikadog kami maapil og poses. Iya pong kauban mo ay mo haplas ata. Haplasin ang dughan ana, paplasan iyang kauban. Dili kami mo mahaplas. Kay delikado kami na po isulim ni Padre ani. So ingon ana. Mo na ang posisyon. Unya di nato na siya paabuton nga mahitabo na sa to ang kinabuhi. Daghan kaayo ana dire sa amoan nahitabo among pasyente. So kinsa man ning mga tao nga vulnerable gyud aning posisyon. Kinsa man. Vulnerable to position is the person who are deep in occult practices. Mao gyud ni gisigig balik-balik namo. Occult practices. Mao ni pinakaunang topic sa catechism namo dire. Occult practices. Lain pa, have almost no relationship with God. So kana bang wa na gyud ampo-ampo. Kumpisal inig abot sa lamisa inig tawag kano sa last confession nimo tay. Kato pa jong pagkasal na mo, brad. Pila na may edad nimo tay? Mag-70 na ko. So imagine, gikasal kag 20 nya 70, 50 anyos wa kay kumpisal. Unya mangayo kag kaayuhan sa Ginoo. Naapay tirador ang Ginoo, tirador na ka. Pataka ra kadag pangayo nako grasya, wa man gani kaning simba nako. Wa man gani ka nagampo-ampo din ha. Di ba? So ingon na. Lain pa nga vulnerable nga sa position mo ning mga unresolved negative emotion. So daghanin namo. So ang negative emotion gikan ni siya sa oppression, obsession, nya pagkaman basta dili ni siya ma-resolve mo automatic jud ni siya position. Nguna na. So kinahanglan kung asa natadapit sa ato ang kinabuhi, ato ana ginang ato ana gyud ng paggangon. Ato ana nang ato na nang iampos Ginoo. Ato na nang i-offer sa Ginoo. So mo na siya. So na ako'y laing i-share ninyo. Na ay mga nagkadaiyang nga taktika sa yawa unsaon pag-atake sa tao. Na ay laing taktika. Nagkalain-laing taktika. Una, ang demonyo present evil in something good. Kanang naabay demonyo nga murag makaingon nga nindot man na siya, okay ra man na, di ba? Example, kanang salida nga Robin Hood.
Di ba? Nindot kay tanaw no, Robin Hood. Unsa may advokasya ni Robin Hood? Pagtabang sa mga tao, pagtabang sa mga kabos. Nindot kayo. Pero unsa may iyang source sa pagtabang? Gikawat, evil. So dili mao. Example na ay tao perting daghanang gidonate sa simbahan. Oh, donate pa nag usa ka simbahan gid patukuran kay ng parig usa ka simbahan da kay ngano maayong tao pero unsa may negosyo baligyag siya bo. Di ba? Unya maayo day na. Mao na ingon ana ang lihok sa demonyo. Present evil in something good. Napailain. God is the hindrance of happiness in human nature. Kana bang ang Pangginoo mao'y babag sa imuhang tawhanon nga kalipay? Example sa mga kabit, kanang naay kabit. Di ba? Babag nila ang Ginoo na. Kaya ngano, nindot kayo ang kabit. Oh. Nindot kayo ang kabit. Unya, di mo na mao. So, mo na say usa sa taktika sa demonyo. Napailain, the devil is saying that impossible to resist temptation. Ang demonyo nagsigig sulsol sa tao nga imposible nga makabato ka anang temptasyon. Di jud na nimo mapugnan ng mga tentasyon. Tinuod kung aton tawhanon nga kinaiya mo'y ato ang dauga kanang mo'y ato ang pasiguan as human as you are weak jud ta di gyud ta ka resist sa temptation. Asa man ta maka-resist, asa man ta makabuntog sa mga tentasyon kung musandig na ta sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na siya. Lain nga taktika sa demonyo mao ang devil make us believe the temptation will never end. So ang demonyo nagpatuo sa ato nga ang tentasyon wala nay kahumanan. Mao nay usas iyang iyahang kanang taktika sa tao. Mo nang uban awa na magini kahumanan ning ako ang problema mura na magyud ginatugan ko sa tibuok kalibutan ani amay pag magpakamatay. Awa na. Human. Mo na. Og ang katapusan niya nga taktika nagpailag yun siya nga walay demonyo nga ning exist. Di ba? Na mga tao maingon, tuo magkag demonyo. Why demonyo? Mo na. Mo na usas iyang taktika nga patuohon ang tao nga walay demonyo. Kay ngano, og naay demonyo, og ang tao nga makahibaw nga naay demonyo, mahadlok man, dagan na dito simbahan. Mo na siya. Unya, mao na siya ang 5 ka taktika sa demonyo sa ato ang kinabuhi diha sa atong pamilya. Unya, mao ni dinhira taman ako ang sharing ninyo kay alas 12 bantuganay raglain na mog tinan-awan. Alas 12 naman di ay. Before ta mag-break, mag-renounce ta, prayer of protection unya renouncement unya prayer of consecration. So sa renouncement mo post ko gamay example ako nang ipasabot ninyo kay namang goy uban na ay uban sa renouncement nga inig-atubang na sa mga case officer moingon nakayhabak Brad gi-renounce na nimo unsaon pag-renounce Brad pero human na sila basa ani wa kahibaw o gasunod-sunod ra mo nang ako jud nang i-emphasize kaning sa renouncement kay ngano parang ma-renounce ninyo kinasing-kasing gyud nga renouncement inyong mga occult practices, inyong mga habak, inyong mga yamyam, inyong unsa pa na diyang mga diwata-diwata, mo na siya. So, kani example, in the name of Jesus, I renounce, inig-ingon ako, I renounce, muhilom ko gamay.
Inighilom nako adto ninyo i-state bisan sa nahuna lang. Ayo lag ikuan kay moingon po ni mong tapad. Ay na din siya habak. Ay na din siya yam. Kuan lang in mind lang ninyo nga unsa to inyong mga occult involvement, mga practices o mga occult ritual nga inyong nahimo. Adto ninyo ikuan sa i-mention sa inyong huna-huna lang. So ingon na ha, magsabot ta daan. Inig-ingon ako, in the name of Jesus, I renounce. So adto na ninyo ihuna-huna ug unsay mga occult involvement ninyo. Unya, inikahuman mga pila ka seconds, mo dito taog, I repent and ask and to be forgiven. Ingon na 3 times na to ni nga i-renounce. Nya gusto ko, heartily dyan ninyong i-renounce. Kaya nga no, mao lagi, unsaon pagputol sa hilo sa demonyo nga nagapos ninyo o dili ninyo kinasingkasing nga i-renounce ng inyong mga occult involvement. So karon manindog ta unya ato ang i-prayer ang prayer for protection. Manguros ta sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sabat mo sa tanan nga mga pagampo. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accident. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us He will. Then Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Prayer for protection before deliverance. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation from all evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Prayer to renounce occult and non-occult beliefs and practices. In the name of Jesus, I renounce I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. Act of consecration to the Sacred Heart of Jesus. O Sacred Heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you
I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patience, pure, and holy obedience to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs. Your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O most merciful Jesus, we consecrate ourselves today and always to your most sacred heart. Jesus, make an humble of heart. Make our hearts like unto yours. Act of consecration to Christ through Mary. With knowledge of my Christian vocation, I renew this day in your hands, O Mary, the commitments of my baptism. I renounce Satan, all his works, and all his empty promises, and I consecrate myself to Jesus Christ in order to carry my cross together with him by fulfilling the duties of my daily life with faithfulness according to the will of the Father. In the presence of the entire church, I acknowledge you as my mother and queen. To you, I offer and consecrate my being, my life, and the value of my good works, those of the past, present, and future. Dispose of me of all that belongs to me for the greater glory of God in time and eternity. Amen. Consecration prayer of St. Louis Mary de Montfort to Mama Mary, in which baptismal vows are renewed. I, a faithless sinner, renew and ratify today in your hands, O Immaculate Mother, the vows of my baptism. I renounce forever Satan, his pumps and works, and I give myself entirely to Jesus Christ, the incarnate wisdom, to carry my cross after him all the days of my life, and to be more faithful to him than I have ever been before. In the presence of all the heavenly court, I choose you this day for my mother and mistress. I deliver and consecrate to you as your slaves my body and soul, my goods, both interior and exterior, and even the value of all my good actions, past, present, and future, leaving to you the entire and full right of disposing of me and all that belongs to me without exemption, according to your good pleasure, for the greater glory of God in time and eternity. Amen. Consecration to the Immaculate Heart of Mary by Saint Pope John Paul II. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, we consecrate to you
who try to come ever closer to us, all of our being and all our love, we also consecrate to you our life, our works, our joys, and our sorrows. We entrust all that we have and all that we are to your care, Our Lady and Mother. Teach us to go continually to Jesus, and if we fall, help us to come back to Him by confessing our sins in the sacrament of reconciliation, which give peace to the soul. Hold us always lovingly by your hand. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, break ta. Unya, balik ta humag paniud to. Alauna. Unya, magtawag na sa tagsa-tagsa sa pangalan para sa deliverance session. Unya, mo announce lang mi o nabay pare mare karon, ha? Para sa confession. Unya, daghan kang salamat og maayong udto na tanan.